Ngayong araw nga mga mami, halika't samahan niyo ako maglinis ng aking munting kusina at papalitan ko na nga din yung ibang mga gamit dito at magtatapon na ako ng mga hindi na kailangan. Sa tuwing napapanood nyo nga yung mga vlog ko, alam po napapansin nyo na hindi talaga organize itong aking kusina. Hindi nga lang yung kusina kung hindi yung buong bahay namin. Pero dahil hindi ko pa naman kayang i-makeover itong buong apartment na tinitirahan namin, dito nga lang muna ako sa kusina magsisimula. At hindi nga ako makapagsimula magpalit ng mga gamit doon sa kusina kung hindi ko i-unbox itong mga pinagbibili ko online. Bali tatanggalin ko na pala lahat ng nandoon sa shelf at ito na yung mga ipapalit ko. 2 buwan nga bago ko na kompleto itong mga nabili ko mga mamis dahil hindi naman talaga kaya ng isahang bilihan lang. Yung pinangbabayad ko kasi dito mga mamis ay doon ko lang kinukuha sa panggastos namin araw-araw kapag merong natitira. Pero kapag wala nga hindi ako nakapagtabi kaya hindi rin talaga ako agad nakapag-order online. Etong mga gamit naman na pinagbibili ko online na ilalagay ko sa kusina ko ay hindi naman umabot ng 200 isa yung mga yan. 100 plus lang yung mga yan tapos may 95, 44 pesos. Pero kahit ganoon kamumura nga lang itong mga to talaga naman nahirapan pa rin akong bilhin sila. Kung napapansin nyo nga mga mamis, lahat ng ina-unbox ko ay puro kulay puti. Hindi talaga ako mahilig sa mga puting gamit, puting damit kasi nga ayoko talaga nung masyadong madumihin na mga bagay. Pero dahil sabi nga nila, mas maganda daw talaga yung puti kasi ang lakas makalinis tignan. Ito puro puti na nga lang yung binili ko. Gusto ko talaga sana mga mami sa iba-iba kulay yung mga gamit ko. Kaya lang naisip ko, baka naman sa tuwing manonood kayo ng mga vlog ko, manakit yung mga mata nyo at mahilo kayo dahil iba-iba kulay yung nakikita nyo sa loob ng bahay namin. Pero kung kayo nga ang tatanungin mga mamis, ano ba talaga yung gusto nyong kulay ng mga gamit sa loob ng bahay nyo or ng kulay ng pintura ng loob ng bahay nyo? Ako kasi mga mamis sa totoo lang, ang favorite color ko talaga ay green. Kaya kung napapansin nyo, yung kawali ko, pati na din yung mga sandok ko ay color green. Buti na lang talaga sa mga gamit na nabili ko ay 2 pa lang yung nabibili ko yung color green. Ay 3 pala mga mamis, yung laundry, yung mga kawali, pati na rin yung mga sandok na ginagamit ko sa tuwing magluluto ako. Kung nagkataon na napakadami ko nang nabili na green na gamit na kung may hirapan na akong palitan yun at papanindigan ko na lang talaga na lahat ng gamit ko ay green. Pero in fairness nga mga mami, sabang in-unbox ko itong mga gamit na nabili ko online, nakakatuwa nga ang ganda tignan pa kapag purong puti lang kasi sobrang linis talaga tignan. Ang dami ko na namang daldal, mabalik na nga tayo dito sa mga pinag-unbox ko. Hindi ko na nga nasabi sa video habang ina-unbox ko to kung para saan at kung ano ba yung mga paglalagyan nito. Pero alam ko naman na meron na kayong mga idea mga mamis. Nakakaloka, unboxing pa nga lang yung ginawa ko pero napakadami ko na agad mga kalat. Diligpitin ko nga muna itong mga mamis kasi mamaya meron naman panibagong mga kalat. Bali nilagay ko lang pala yon sa plastic na itim at pagkatapos nilabas ko muna sa terrace para nga makakilos ako ng maayos dito sa loob. Yung mga pinag-unbox ko naman kanina, inilagay ko nga muna dun sa lababo para nga mahugasan ko bago ko siya gamitin. After ko naman mahugasan isa-isa, ibinalik ko naman siya dito sa lamesa para naman makatulo at matuyo-tuyo muna. Hinugasan ko na talaga yung mga yan para nga hindi ko na kailangan punasan ng tuyong tela at kusa na lang siyang matutuyo. Pagkatapos ko naman ilagay lahat doon sa lamesa ito at bumalik na ako dito sa kusina at pinagtatanggal ko na yung mga gamit. Dito sa side na to mga mamis ang mga nakalagay dyan, mga condiments, mga paminta, bawang, pati na rin pala yung mga ginagamit kong pang baking ay dyan nakalagay. Hindi lang kita kasi nasa bandang dulo. At yung sa taas nun mga nakalagay doon mga shampoo, sabon, sabon panligo, sabon panlaba. At yung pinakataas naman, yung mga packaging ng pulburon namin at kung ano-ano. Dito naman sa kabilang side, dito nakalagay yung mga cocoa powder, yung mga kape, asukal, gata. Sa taas naman, pag may nilalagay kami dyan kapag nag-grocery kami. Dito naman sa pinakadulo, may kita nyo yung mga malalaking plato na hindi naman talaga namin masyadong nagagamit. Pagkatapos may mga mangkok din, tapos mga baonan ni Athena na hindi naman na ginagamit, mayroon nga din mga box ng cake. Pagkatapos ko nga tanggalin lahat ng gamit dito sa shelf, binacuum ko nga muna kasi may nakita na rin talaga akong mga agiw-agiw. Uunahan ko na nga kayo mga mami sa mga magsasuggest na palitan ko ng pintura itong shelf na to. Hindi ko pwedeng palitan ng pintura itong shelf na to mga mamis kasi baka magalit yung may-ari ng apartment. Lahat kasi ng unit nila or apartment nila mga mami, sa iisa yung style ng shelf pati isa lang din talaga yung kulay. Kaya naman hindi ko na pwedeng pakialaman yung kulay ng shelf na to. Ayoko naman na pagalitan at pagkatapos baka mapaalis pa kami ng dahil lang pinalitan ko yung pintura ng shelf. Pagkatapos ko naman mag-vacuum, pinunas-punasan ko lang yan pagkatapos ito nga. Kung nakikita nyo naman kung saan ko na inilagay yung mga gamit na galing dun sa shelf.
Bali, ang una ko nga pala nga ayusin muna ay yung mga ilalagay ko sa mga baskets. Ito mga mamis, nakalimutan ko pero wala pang 50 itong basket na to. Meron naman nabibili dito malapit sa amin pero nakita ko mas mahal siya kumpara sa online. Yung mga pinaglalagay ko nga dito sa unang basket ay yung mga packaging namin ng pulburon. Mga packaging ko ng cookies, ng brownies ay dun ko nilagay. Sunod naman dito sa pangalawang basket yung mga food coloring ko naman, yung mga tools ko na ginagamit kong pang baking. Pero itatapon ko na nga yung iba mga mamis kasi feeling ko expired na. Tinitignan ko isa-isa kung yung iba expired na, kung yung iba hindi pa, kaya binalagay ko na doon sa basket. At pagkatapos dito ko na nga lang din ilalagay yung mga cupcake liner ko, yung mga measuring cup ko. Para nga hindi na siya doon pakalat-kalat sa kusina kasi kahit ako talaga ay naiirita na rin dahil hindi ko alam kung saan sila ilalagay. Hindi naman madami yung gamit ko pang baking mga mamis kasi hindi naman ako nagpatuloy sa pagbe-baking ko. Nagbe-bake lang ako kapag trip ko o di naman kaya kapag meron akong gustong gawan ng cake. Nasa pangatlong basket na nga ako mga mami, sa mga ilalagay ko naman dito yung mga plies, mga screwdriver, pati na rin yung mga gripo na nabili namin tas hindi pa naman nagamit. Pangapat na basket na nga ako mga mamis, dito ko na nga inilagay itong mga sabon panlaba. At sa panglimang basket naman, doon ko nilagay yung mga shampoo namin nila daddy, ni Atina, pati na rin yung mga conditioner namin. At sa last basket na nga ako mga mamis, pang-anim, dito ko na nilagay yung garbage plastic, yung toothbrush na hindi pa nagagamit, pati na rin yung toothpaste, at yung mga sponge. Bali, 6 na basket lang naman yung binili ko. Piling ko nga kulang pa, pero yun na lang muna yung binili ko. Sunod naman, dito naman ako sa mga medyo malalaking container na binili ko. Binili ko itong isang pinakamalaki na 2 liters. Saktong-sakto dito yung 2 kilong bigas. May lagayan naman kami ng bigas pero dahil medyo malaking at nasa ilalim siya, bumili na nga lang ako nung alam kong maaabot ko, tsaka saktong-sakto lang yung pang 2 kilo. At pagkatapos, yung isa naman pinaglagyan ko ng Quaker Oats ni Atina. At ito namang pangatlo, pinaglagyan ko naman ng cocoa powder. Etong cocoa powder, hindi talaga to nawawala sa amin kasi minsan gumagawa akong champurado, di naman kaya pag nagbe-bake ako ng cake. Yung oats naman or cereal mga mami sa paborito ni Atina at ni Daddy yan, kaya hindi rin pwedeng mawala sa amin yan. Gusto ko pa talaga sanang dagdagan yung container na ganito kasi nga meron pa akong ibang ilalagay. Kaya lang ang magiging problema naman, wala na akong paglalagyan dun sa shelf. Bali dito naman ako sa mga container kung saan ko ilalagay yung mga asukal, kape, pati na rin yung gatas. Pero dahil wala nga kaming gatas, kape at saka asukal lang muna yung inilagay ko. At ang sunod naman mga mamis, itong nabili ko naman na lagayan ng mga condiments. Tama ba? Condiments ba? So una ko nga nilagay yung asin. Hindi talaga kami mahilig mag-rock salt pero dahil meron naman na inilagay ko na. At pagkatapos sunod naman yung paminta at yung garlic powder at pagkatapos yung paprika. Maganda tong lagayan na to mga mamis, lalo na kung meron kayong business na lugawan, pwede nyong paglagyan ng mga kung ano-ano to para nga mas maganda at mas malinis tingnan. Meron na siyang kasamang maliliit na serving spoon or kutsara. Serving spoon? Etong sunod naman mga mamis, mga bote to, lagayan naman to ng mga suka, toyo, mantika, pero dahil meron naman na magandang lagayan yung mantika ko, itong at oyster sauce na lang yung nilagay ko. At pagkatapos, naglagay na rin ako ng patis. Sa totoo lang mga mamis, hindi talaga ako gumagamit ng patis kahit dati pa. Kahit yung mama ko hindi gumagamit ng patis, kaya nasanay rin akong hindi gumagamit ng patis. Pero dahil wala akong maisip na ilalagay dyan sa isang bote na yan, ayan at bumili na lang ako ng maliit na patis at nalagyan ko na lang din. Pero kung meron nga kayong may sasuggest mga mamis na pwedeng ilagay dyan, sabihin nyo nga lang dyan sa comment section para matanggal ko yung patis. After naman nun mga mamis, itong at pinagkakabit ko na yung mga label sticker. Pero hindi ako natuwa sa mga label sticker na nabili ko mga mamis kasi parang pag hinugasan ay mababasa at pagkatapos parang ang bilis niya mag-fade. Kaya naman nagpagawa na nga lang ako sa kaibigan ko pero dahil hindi pa naman niya nagagawa at hindi ko pa napapaprint, hindi ko na nga lang muna tinanggal yung mga naidikit ko. Nung natapos naman na ako mga mamis, finally nga inilagay ko na siya isa-isa dito sa shelf na to. Medyo nahirapan din talaga ako kung paano ayos yung gagawin ko kasi yung mga lagayan ko ng mga toyo, suka ay hindi talaga kasya doon sa isang lagayan. Dapat talaga sama-sama sa isang shelf yung mga paminta, bawang at yung mga suka at toyo. Pero dahil malalaki nga yung bote hindi nagkasya doon. Kaya dito ko na lang siya isinama sa isang shelf kung saan nakalagay yung mga asukal, kape at yung gatas. Pagkatapos ko naman dun sa taas, syempre dito naman ako sunod sa ilalim ng lababo ko. Meron na rin kasi talagang ibang nagsasabi na lagyan ko daw ng kortina itong ilalim ng lababo para nga daw hindi pangit tignan. Tama naman kay mga mamis, kaya naman bilang masunuri na nanay itong at ginawa ko na. Alam niyo ba mga mamis, 44 pesos lang yung bili ko sa kortina na to. Bali dalawa yung binili ko, nagkakahalaga ng 88 pesos. Hindi ako marunong mag-math.
Pagkatapos ko nga ikabit yung dalawang kortina sa ilalim ng lababo, bago ko nga ipakita sa inyo yung final look ng aking kusina mga mamis, ito nga't liligpitin ko muna yung mga kalat. Tinapon ko na pala yung mga sticker label mga mamis kasi nga magpapagawa naman ako ng bago. Dahil wala na din naman ng paglalagyan yung ibang mga gamit na tinanggal ko sa kusina, naisipan ko na itapon na lang din. Alam ko naman na merong mga ibang makikinabang neto na mga nangongolekta ng basura kaya dyan ko na lang din inilagay. At pagkatapos ko nga maglinis mga mamis ng kalat, finally nga ito na ang itsura ng aking kusina ngayon. Tadaan! Nakakatuwa mga mamis kasi kung kanina nga hindi nyo maintindihan kung ano itsura ng kusina namin, ngayon naman talaga naman masasabi kong napakaganda at napakasosyal, lakas makamayaman. Pero mga gustong mag-suggest nga dyan mga mami sa pag-makeover ko dito sa aking kusina, baka nga meron pa kayong mga napapansin na kulang o di naman kaya ay hindi maganda tignan, ay pwede nga kayong maglagay dyan sa comment section kung ano yon, para naman alam ko at alam ko kung ano yung pwede kong tanggalin at ano yung pwede kong palitan. Bali, hindi ko pala nilagyan ng laman yung isang shelf kasi diyan ko naman ilalagay yung mga grocery namin. Nakakatuwa at sobrang aliwala sa mata nung nakikita ko ngayon dito sa kusina ko. Parang ang sarap tuloy tumambay dito araw-araw kahit wala akong gagawin. Charot. Thank you pala sa mga mamshi dyan na nag-suggest na maglagay ako ng kortina sa ilalim ng lababo kasi ang ganda niya tignan.